talakayan ngayon. Eh, alis na sana ako ng bahay magpa-laundry. Paano ko pa-laundry nito? Meron pala akong talakayan. Teka ha. Paakyat na daw si Maricel. Maricel, ito na. Pasukin ko muna siya. Kasi papasok na siya. Okay. Sino yung moderator? Hello. Wait lang ha. Hello. Okay. Hello, bro. Oh, andyan na si Maricel. Nandito na to kanina, kaso nga lang bumaba siya, bumalik siya sa baba para balik daw siya ngayong alas 2. Sabi ko kasi alas 2. Malakas ba boses ko dyan, bro? Malakas? Oh, bro, malakas naman. Okay. Kasi ito mukhang mahina dito yung boses ko eh. Angat ko kaya ito, yan. Langat natin. Hello, bro. Hello, bro. Alam ko na, ito pala. Ayan. Bro, murag, nana si Maricel, bro. I-check lang. Nana? Okay. Check natin si Maricel. Ayun. Diyan na siya? Yan na? Check natin. Hello, hello. Ayun. Ayun na. Oh, yung video ko, wait lang ah. Okay. Hindi ko yung video ko bro, to access camera, unable to access camera. Wait. To work, try to access your camera from device setting. Sana hindi mag-run out ngayon. para dire-diretso yung ating yung ating video. Bro, bakit sabi dito? Wait lang able to access camera. Please allow Zoom Workplace to access your camera from device settings. Device settings sa iyo yan. Mag-request ako ng open camera ha. Sige, try mo. Sige, try natin na try ako mag-request ng open camera as to start video. Kinaw mo. Start my video. Sige. Nag-ask na ako to start video. Start video. Wait lang. Unable to access camera. Please allow. Click The allow. host has asked to start the camera. I start my video. Ganito pindutin ko. Start video. Start my video. Unable to access camera. Uy, ano yung gamit mo? Laptop gamit mo? Computer? Hindi, cellphone. Cellphone, may automatic camera yung cellphone. Wait lang tingnan ko dito Reaction option whiteboard. Post as. May video set. I-check daw yung video settings, sis. Saan yan? Video setting, saan yan? Sa more? Wait lang Hindi ko kasi alam yung sa cellphone. Sa more? Meeting. Kasi, hindi, nasa sis. Di ba audio, tapos video. Tapos merong parang arrow pataas ba? Stop incoming video. I-try ko ito stop incoming video. hindi, yung sa baba ng Zoom mo, may nakalagay dyan sa baba ng Zoom. Hindi, nakaka-on naman ako ng video. Eto kasi may mute. Tapos start video. Nakalagay dito yung slash na red. Red? Record. Meron naman record caption, whiteboard, app, notes.
Sa more. More. Sa meeting sitting, andito, show my video in gallery views, man. Show my video in gallery view. Okay. Pasamantala, ano muna tayo? Kasi, malinaw ba yung boses ko dyan sa live? malinaw ba yung ano ko dyan, yung aking boses sa live? Kasi, pag padulong tayo sa mga viewers, baka may alam sila. Yung ano, malakas ba yung boses ko dyan? Sabihin nyo naman kung malakas kasi ang dating ko dito parang mahina. Parang mahina yung aking volume. Baka makikita na ko ni Maricel, mahirap na mas malakas yung palakasin ko na lang. Yan, malakas na ba? Okay, so lakas na ba yung ano ko, yung aking volume? Malakas bro JD. Okay, loud and clear bro. Okay, loud and clear. Okay no, so malakas yung aking microphone. So sige, ano na natin to? Dahil malakas wala microphone ko. How about dito? Ay, kanina, nagbukas ako kanina ng ano. Ito. Okay. 90. Yan. Kaya na to. Sana hindi mag-brown out. Dahil pag nag-brown out to, putol. So, pakinggan, abang natin sila, no? Tayin ko lang muna sila saglit, ha? Video, sa kung ikuan din. Tuplok ka lang daw. Unable to access camera. Yes, unable to. Please allow your workplace to access your camera from Please allow your... allow Zoom. Please allow Zoom workplace to access your camera from device setting. Is that okay? Pinilit mong okay? Paano ba ito eh? Wait lang ha. Anong guli no? Wait lang ha. Ano kabalo sa cellphone good? Meeting. Malangan ko ano sa buhatan. Siya, pero kung video, namagugoy pang Okay. video. Ano yung kusog na ni? Nakatry na ka? Og Zoom? Karon pa? Wala ko katry og ganang Zoom nga kanang mag-video ba? Katong kami kang gapo, wa man gusto na open goal. Lagi no. Pero sa inyong, di ba usay sa JW, mag-zoom man mo? Patong... Pero naka-off cam ko. Ay, sa personalize your experience, sign in, magod ni. Back personalize your experience, sign in, isaon mo yun, up. More. Dito sa close service. Waiting room, hide. Nandun na to sa YouTube. Kanin share screen, unsa man eh. Sa imo anang... Unsa man eh, start video. Ako na Sige daw. Sige daw, i-click daw. Kung unsa man. Akong i-off. Sige daw, i-try lang. O, giwa na ko. Wait lang ha. Wa man gihapon. Wala. Ay, sa ha? Start video, yun na po. Share whiteboard. Share notes. Akadali na. Malid ko. Sige. Basin na naka-on na camera sa lain. Sige. Live. Akadali lang ha. Hindi kita ka bakit gallery. Wala. Merong mga comment dito, Brother Rasha, sabi na, try mo i-open yung permission mo, sis, allowed mo yung camera mo po. Meron din isa dito.
Sa punta ka setting tapos hanapin mo apps manager, i-allowed mo ang camera. Try na nato niya. Kung kabalo ba sa cellphone jud? Na, muna ni Ron. Mm. Asa ka live bro? Ano na ako? Hintay, hintay muna tayo dito, hintay. Aka ka live bro sa YouTube? Facebook ra kay ako man i-record para i-upload sa YouTube. Ano na dapit? Facebook nga Jando Alabada ba? Sa Jandora. Oo, ako man ang ikuan i-upload sa YouTube. Toro. Ayan. Ano, okay na ba dyan? Okay. Padala siya, okay na ba dyan? Padala siya. Bro, i-check daw bro kung nakasunod na siya. Ay, ano, ninggawas di ay, ni out? Ni-out siya. Wala man. Pa-accept bro. Ay, ikuan ka na ako bro, i-co-host ka na ako para maka-accept ka. Ano na to? Ay, kaso mo balik siya ba? Bakos gawas, kini ni abot parcel. Parcel na pod. I-try daw sis. Pida ni parcela ni, di kita mo na ni parcel ba? Ano po tayo bayro na na pod? Na? Eh, singnan na ni kuan. Dapat pagsulod niya na siya kamera daan, gion na yung kamera. Ba na no? Kanang murag setting. O, kanang bitang pagdayon ni mong sulod. Join with camera mo na, join with camera. Kuan ra kanang pagsuod na ko kay ingon na to nga kanang lit host na ko no nga mo kuan the host as try start my video. And able to bisan nagayuho na ko ang bluetooth wa gyapon.
Ano ka ni oy? Dili So, pwede man eh. dai sa kuan sa kuan messenger bro, dili pwede bro. Di wa ko Messenger kabalo ta? first time na ako mag-open karon. Ha? First time na ako mag-open karon sa kuan isa sa mo. sa sa kuan pa sa Zoom nga di man ko maka-accept meeting Ay, mong setting. camera may problem, no? Di inana din na basta kuan pili din siya kamera. Sa ako assist, dagat ki mo select a camera ba? Depende sa imong sa computer na ha, pero sa cellphone man gud ba ko kabalo na. Coming video daw. Incoming video. Show show non-video participants. Sa man ni? Yung Ah, daghan as to yan mag-request ko og as to camera. Tara na to. Sige. Start my video. Unable to access camera gihapon oy ngano man ni oy? Unable to access camera. Sound. Ambot lang ka sa ubang Zoom, ang imong Zoom, bro. Mura gyapon ang setting sa ubang Zoom. Oh, sis, parehas naman siguro na. Kay ang katong walay manig setting kay dito Kuan siya kanang nagamit ka sa imong kuan, nakakatawag lain sa Messenger wala. wala. Wa kay lain ka video call. Wa ko lain sa video call Wala karon. kay open. Nga sa manero kanang kuan kaya nimo magpresenta nga walay naong. Pati bugig way naong no? Di mag-messenger ta. Mag-messenger ka ta ka ha. Ha? Mag-messenger sa messenger. Para na siya na mag-messenger ta. Nya i-cover lang nimo sa imuhang kuan diha, sa imuhang live kay karon pa magkukasuway aning No Zoom si kay kasagaran siya. si Brother Russia dili mo dungog nimo kung isulod ka sa Messenger. Dili katurang group bro, tong tulo ta kabuk ba? Tawag tang tulo. Ay kita ay group di ay. So Sige. tawag tang tulo. Sige, try. Paghimog GC, kuan, Maricel, kaya musulod na lang ming Russia dito. Si kuan lagi bro, si ang kabisado na si Rasha. Ako na lang, ako na lang. Buhat Ako na na siya lang sa una. katong JD no na account. JD, sige, kato na lang JD. Kuan na, lamit tong kuan bro, Brad Jando. Ito Brad Jando na lang, kaya ang di na ko magamit ang JD karon. Jando. Brad Jando, Brad. B-R-A-D, dayon John, then D-O. Alabado. Wala iya. Brad Jando. Tura. Tura, kaya rin maka-open ko Messenger, mo ko ka-open ko GD na karon kay Tanaw daw bro kung i-view daw ninyo atong Facebook. kita na ko ha. Na muli ko para musuod ko sa room. Okay. Sige, muli ko para musuod ko sa room. Nawag ko wait lang. Nya kanano ko sa room, ano ko sa Zoom. Exit na ka. Exit na ka. Ang singalan. Masa niya nga group chat sa Brajando yung gigamit ni mo, brother siya? Dili, gi-apil na ako ang JD. Kato lang, Brajando, ro makasulod mo, kay di na ko ma-open ng JD karon. Tara bro, gi-mention ti ka bro, tanawa. Uwa, man diri. Ang nagring, murag ako ra maning kuan. JD ang nagring. Ang GD ang garing. Dili ang Brajando. I-remove na lang ako ang GD. Remove ang JD, ang Brajando rin iparingi daw. Kana. Paring na to si Tara. Okay. Join group call. Klaro, sis Maricel Cramo. Zoom. Uy, ko kabisado sa Zoom. Ayan, i-leave na ko sa Zoom ha. Sige, live na sa Zoom, bro. Pero nihinay mo ang kwan.
Oh, hinay gid akong gamit kay ang microphone anak kanimo microphone sa camera. Ah, okay. Pero okay naman ang imong tingog diri sa ako. Dili po usay madungog ninyo diha, mura na akong tingog. Sa ako ra kong tinaw ug zoom man gud kung sa katinaw akong tingog sa inyo live ug tinaw sa akong tingog diha. Murag sa kuan ni siya yung microphone naka-connect dito sa kuan sis ba. Pero kana okay raman sabtan naman. Anya mag kasi kam Sis. Hmm. kanay lang ko na ning Zoom kay karon pa mango patuwa ning Zoom nga mag-open cam. Ito idea ni nga kung hindi ay maan. So man okay na na eh? Ay, yun lang ha. Nagkuhan pa ko diri. Suko na akong isa diri oh. Kamata. Nakamata man bro. Nakamata okay ra. Nya kinsa may mo bantayan na ron? Ako ra may kabantay diri kay wa may makabantayan eh. Anya kung sa puto na ron diha ron? Oh, di sa puton. Tagaan na tong time. Ah. Tagaan na tong time. Okay. Ayan. Ako wala pa ko live ha. Pag mag-start na ta, ayan ako yun. Sige bro, go ahead bro, go ahead. Yan na eh. Okay. Yun sa nakukuha. Okay. Ako wala ako sa kuan, naro ko sa balay kay dito unta ko sa gawas kay murag kusog ang signal dito nya kay uwan nandiri sa amo ay. Ulan da. Ang pati igangan Oo, ulan mo. ko sa. Aw, sa amo si inulan diri. Tata, dili na ko. Ah, sige. Adjust lang bro ha. So nga debate Tagalog ni Bisaya. Tagalog da? Tagalog kay ron dagang tanaw. Magkahirap-hirap ako sa Tagalog. Ah, sige na Tagalog niya. Di magud ka hanas ani Tagalog gud ay. Si Brandon Jando no, kay murag hanas na kay Tagalog ni. Matuto na yan ito. Yung bino, bro, wa sila kasabot ang bino, bro. Ano, idikda na lang na og ano, tawag ito alak. Ako Tagalog sa una, bukot-bukot baya pod. Katulo na ako ni karon nga naka-open cam. Kay sa una, murag first na ako si ano, Bracy Balansag ug si Camacho. Pero dili ra gid kay ito tanan tong Camacho sa ano pa sa kuan lang to opening. I-share sa nako ha. Naman ni si JD kay pag mo live. Diretso na. Dagang kay viewer dito. Kuman ani nga debate medyo mukuan ko kay busy na sa trabaho. Ako dire, busy bantay bata. Pantay ba? Oo. Namo mo nga nakapindi. Good, duha ka debate akong pindin sa ATS sa TikTok o nga sa tawag ani nga sa The Revealers. Ito bro Jando, invite ka sa The Revealers sa mga edition ni Cristo dito. O ila ko invite to nya mangutana nya aton tubag kay ilang kontrolon. Dili ko nila tugutan mo tubag ug akong itubag kay ilang kontrolon akong tubag. Ah, nakabisita na ka dito bro. And naikasa na mangutana ko na bisita ko dito pero ato nangutana sila about sa Bishop of Rome. Kay may tungod to ni kuan ni Kita Mundok ba kay ngong si Kita Mundok kuan siya bishop delegated unya kami kay gila mi sa Santo Papa
iyang ipulutaw siya pangutan nga tupong ra ang local bishop ug ang Santo Papa kay pareho ra kuno nga bishop regardless daw kung asa nag-bishop. Mm. So dili maayo kay iyang kontrolon nilang limitahan ba. Kontrolon nila sa mga tubag. Kung di mo na maayo dapat tugutan ko nga mutubag ko kay nangutan naman. Sige. Sige bro, start na ta. Sige, start na. Sige. At Maayo lang. Sige. iyon ako atong audio in 543 and hello and welcome sa Russia TV mga kapatid. Siyempre, kasama natin dito ang punto por punto at yung live ni Brother Jando mga kapatid. So meron tayong debate na magaganap ngayon, September 9, 2024, alas 2:30 ng hapon dito sa Pilipinas mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino or alak or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin si Sister Maricel Moncada ng JW at negative naman si Jando Alabado ng Roman Catholic Church mga kapatid. So ang ating setup ng debate ay 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna ang ating negative at mahuhuli naman ang ating affirmative. Sa ating rules mga kapatid, standard rules ito ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, so pili muna bago tayo magpaliwanag. At kung wala naman kayong mapili mga kapatid, meron naman tayong rule number 3. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, ay magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So, tumawag lang ng moderator kung gusto niyo gamitin ang karapatan na ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So, kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun. Kung meron tayong tanong na saan mababasa, chapter and verse, we expect mga kapatid na magbabanggit kayo ng Bible verses. So, rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At during first cross, kung tinatanggi niya na inilatag na niya yan, ay automatic in the next question po yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection at isang clarification lang din every question. At no objection. Hello, nawala? Si Russia nawala. Nawala si Rasha? Naku. Rinig mo ako? Narinig mo ako? Oh. Si Russia ang hindi ko narinig. Akala ko, ang signal ko ang problema. Russia left the call. Baka run out o nawala internet? Sige, tayo nga lang natin, no? Naka-live ka na, bro, Jando? Kanina pa. Tayo? Kanina pa. Buti na lang, nag-message ka sa akin. Sinabi mo na ano ba yun? Mag-signal ka lang. Mag-signal lang ako kasi sa totoo, nakalimutan ko ulit. Nakalimutan ko ulit. Marami na akong mga debate na nakalimutan. Nakalimutan ko.
Okay, basa muna tayo ng mga comment dito. Wala pa si Brother Russia. Magandang hapon po, JD. Sabi naman dito ni Jimboy Kimson, ingon na naman pod ka dyan do kung naay mo sulod sa BBP, kontrolon man pod ni mo ang tubag. Dili mo na ako kontrolon tubag god, takar mong storya. Ang mangutan na ko galing 1+1, ayaw ko nyo tubag ang araling panlipunan. Ano siya? Mangutan na kita galing 1+1, tubag ako ninyo ugto. Kung pangutan na may tungkol sa mathematics, tubag ako mathematics. Kung pangutan na is science, tubag ako yung science. Di na mangutan na tag 1+1, tubag kong tag-araling panlipunan, layo naman kay na. Pero sila lahi. Ang ilaha, ipagawa sa equivocation fallacy sama ng ito lagi ang Bishop of Rome ba bishop ang Bishop of Rome ang inyong local bishop po o bishop o di pala lang bishop di mo na mao di mo na mao nga magkalibel lang ang local bishop at ang Bishop of Rome. Ang Bishop of Rome is now the present head of the Roman Catholic Church. Kung sinabing siya ang present head, lahat ng mga local bishop under sa kanya. Pero ang tanong nung The Revealer, pinapalitaw nila dahil parehong bishop of Rome, Bishop of Philippines, parehos lang bishop. Hindi yun, mali yun. Mali yung gano'n na kukontrolin, tapos magsagot ako, sabi, hindi ako tanong sa bagay na yan, regardless kung ano, hindi dapat gano'n. Dapat, pag ako tinanong, sasagot ako. Di naman ako gaya ng mga protestante na pag tinanong mo ang layo ng mga sagot. No, ganun. Bawa, yung Unmasking Lies. Sabi na Unmasking Lies kasi sinungalingan daw na meron daw Jesus Kristo na pinersecute wala daw Jesus Christ na nag-exist. Wala raw. Nang binuksan ko yung Roman historian na si Tacitus sa kanyang Annals chapter 14 verse 15 verse 44, tinanong ko sa kanya, meron ditong Kristos na leader ng mga Kristiyano sa panahon ni Tiberius, pinersecute ni Poncio Pilato. Sinong Kristo ito kung dito si Jesus? Hindi na sumasagot si Unmasking Lies. Yan. Parang ganyan ba? Hindi na sumasagot, ang layo na. Layo ng mga pinupuntahan. Hindi ako ganun. Pag ako tinanong, sasagot ako na related sa tanong. Related. Hindi gaya nila, tanong ako 1+1, sagot nila araling panlipunan. Layo, hindi ako ganun, no? Alam ko yung mga irrelevant answer, irrelevant question, different types of fallacy. Alam ko yon. Kaya, nakakatakot naman ka, bro. kaya nga pag ako ang nagtanong, hindi gaano nag-o-object yung kalaban ko. Sabi, pag sila nagtanong, object ko ng object. Ang kanilang tao sa akin, Mr. Objection. Kasi object ko ng object. Paano hindi ako mag-o-object? Yung mga tanong, mga fallacy. Ikaw, Sister Beth, tanungin ka ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Anong sagot mo? Tama ba o hindi ko? Same naman na. Same ra na. Same lang. Same ra. Tama. Tapos, objection moderator. Ang tanong niya ay fallacy. Reklamo yung mga sabadista kasi hindi ako sumasagot. Hindi sumasagot si Jando. Takot, ipit. Ikaw ba naman tanungin ng tama ba o hindi mali? Ganun lang yan. Pag ako nagtanong, matino to kasi, pag ako nagbulakbol sa debate, lago to kay Bishop niyan. Dapat, with all honesty tayo rito. Kaya pag ako nagtanong, bihira lang yung objection. Pag sila nagtanong, panay ako objection kasi yung mga tanong nila panay fallacy. Halimbawa, yung naglabas ng challenge, manager daw siya ng radio station. Labas siya ng challenge. Patunayan daw namin na yung rebulto na sinasamba daw namin, yun ang Jesus Christ. Wala naman kaming turong ganun wala kaming turong ganun. Yung rebulto, yung larawan ni Cristo, larawan lang yun. Para bang si Jose Rizal, yung larawan ni Jose Rizal sa monumento, larawan niya lang yun. Hindi yun ang Jose Rizal na chick boy. Hindi yun. Yung Jose Rizal na chick boy na pambansang bayani, binaril sa luneta. Hindi yun ang rebulto. Yung rebulto, larawan niya lang yun. Sino bang Pilipino papayag na ang kanilang national hero ay rebulto? Wala naman, syempre.
O yun, di ba? Pag sila nasalita, the same lang. Yung mga Katoliko daw, sinasamba nila rebulto. Pag sila naman ang gumamit ng term na pagsamba, isa lang kanilang pagkahulugan, adoration. Sa Katoliko, may tatlong uri ng, apat na uri ng ng pagsamba eh. May latria, may dulya, may protodulya, meron ding hyperdulya. So, hindi pareho, hindi parehong unawa. Yung veneration bro, yung veneration, iba yan. Yung veneration, dulya yun, dulya. Ang pinagbawal, idolatria. Idolatria, ibig sabihin, nilalatria yung idol. Idolatria, yun ang bawal. Idolatria. Yung amin namang imahe, icon. Tapos yung pag-venerate dyan is dulya, iconodulya. Hello, bro. Ayun, nagbalik na. Hello, Ayun, nagbalik na. Finally, nagbalik. Chika muna kami dito, bro. Chika muna kami, bro, kasi maraming comments sa ano dito eh. Nag-brand out. Sabi ko na nga ba nag-brand out? Balagi rin brand out sa inyo? Sana hindi mag-brand out dito. Pag nag-brand out to, tigil na debating to. Naikon, nag-brand out. Ganito na lang bro, sa akin kasi magre-relive pa ako. Ano ko na lang. So ano ginamit mo ngayon, bro, Rasha? Nibalik ko sis. Nibalik Nibalik na. Nibalik na. Oo, data ko ganina kay niingon ko nag-chat ko sa inyo ba na nag-brand out. Yan, nagbalik naman ko. Hindi ko nabasa. Hindi ko nabasa. Nasa room. Nibalik rapod. Pero mag-brand out ulit. So, hindi ka makapag-live mo mag-brand out dyan. Sis kay kaning wala mong wala mo internet ba? Akong internet kay nasa modem man god. Okay ron tatog naka-data ko kay pwede natin ituloy kay Jando na lang tingnan yung live no. So ibilisan ko lang ha saglit. I-live ko lang. Asensya talaga. Pero mag-live ka pa rin, bro. Oo, mag-live pa din ako. Pati sila Jumong, manood sila Jumong doon sa Rasta TV. Kaya nga eh. Bilisan ko lang ha, pasensya talaga. Okay lang. Okay lang, very Russia. Take your time. Sabi dito ni Jimboy Pimson, bakit di pinagawa ng Diyos si Moises ng rebulto? Sobrang banal yun, Jando. Ano hindi pinagawa? Pinagawa siya dalawa yung ginawa niya Kerubin, tsaka yung bronze serpent. Hindi na pinagawa. Bakit di pinagawa? Okay. Ano natin to? Umamin din kayo na kolorum kayo sa Pinas. Anong kolorum? Kung kolorum kami, dapat sana pinakulong nyo. Tingnan nyo yung mga protestante. Pag hindi kayo nagparehistro, kulong kayo. Sirado yung simbahan nyo. Pero pag kami hindi nakarehistro, ba't kami hindi pinakulong? Ba't hindi sinarado yung simbahan namin? Ito, mahirap sa mga protestante kasi bintangero. Oy, sabi ni doon sa libro na Partnership in Private Corporation by Attorney Hector de Leon, the Roman Catholic Church is not registered unlike any other churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Kasi ang patakaran kasi, 'di ba nasa pasugo na ng INC yun, it requires the founder's signature to be affixed therein. Kaya kung ang inyong relihiyon nakarehistro, ibig sabihin merong founder na pumirma. Kasi patakaran ng yun, na kailangan pumirma ang founder as religious organization. Sino pipirma sa amin? Yung aming founder, wala na rito. Ikaw talaga, Jimboy. Ikaw talaga. Okay, bro? Yeah, okay na. Go ahead na. Okay na ako. Ayan. Okay na. So, relive ko ulit mga kapatid. Ayan. Okay, so again, welcome sa Russia TV mga kapatid. At gusto ko lang i-confirm sa dalawa, this is between JW and RCC mga kapatid, as a topic na
patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa kapanahunan ng Panginoon ay teka, basahin natin ng maganda. Patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative dito si Sister Maricel at negative naman si JD Abalado. So Alabado. Ayan. So sumasang-ayon ba kayo, bro, sa lahat ng patakaran ng Russia TV, bro? Yes, bro. Sister? Yes, Sangay ako. agree ako. Okay, so yun yung ating konfirmasyon, mga kapatid. At by the way, sa mga sa ating mga nasa live dyan, please share yung ating live streaming dahil meron tayong napakagandang debate na mangyayari ngayong hapon na ito. So, umpisahan na natin ang ating debate, mga kapatid, at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Sister Maricel Moncada ng JW sa kanyang patutunayan na ang kumain at uminom ng tinapay at bino sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. Your time start now, sister. Okay, so magandang hapon sa lahat, no? Lalo na sa ating moderator na si Rasha at ating kaibigan na si Sir Jando Alabado. So first time ko pong makipagdebate sa kanya ngayon. So nasa affirmative side po ako, mga kaibigan, mga viewers. Ang paksa namin ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at alak sa pahapunan ng Panginoon ay yung 144,000 at sila yung mga anointed Christian. So kung saan si Sir Jando Alabado ay nasa negative side. So ngayon, mayroon po akong 3 katanungan na ating ibangon at sasagutin natin sa Biblia. Una, sino ang nakikinabang sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? Ang pangalawa, bakit ang 144,000 lamang ang mag-partake, no, or kumain or uminom sa mga elemento or emblema? Ang pangatlo, bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi mag-partake sa tinapay at alak sa hapunan ng Panginoon? So una po ay sagutin natin yung unang katanungan. Sino ang nakikibahagi sa tinapay at alak sa selebrasyon ng hapunan ng Panginoon? So ang sagot natin dito ay maliwanag sa paksa, ang 144,000 lamang, no? At sila yung nakikibahagi nito. So ang unang pagpili, no, ang unang pagpili sa 144,000 ay nagsimula noong 33 AD sa panahon ng Pentecostes. Mababasa yan sa Acts chapter 2, verse 1 and 4, 1 hanggang 4, 29 hanggang 33. At binabanggit din sa Lucas 12, verse 32. No? Ito yung binabanggit sa Lucas 12:32. Huwag kayong matakot munding tawan dahil ibinigay sa inyo ng inyong ama ang kaharian. So malinaw, no, na mayroon pong kaharian na binabanggit dito sa Lucas 12:32. At mayroon din binabanggit na munting tawan. So ibig sabihin, limitado yung tinutukoy dito na kabahagi, no, na mag-partake sa hapunan ng Panginoong Hesus, lalo na yung sa tinapay at sa alak. So dito na tayo sa ikalawang tanong. Bakit yung 144,000 lamang ang pwedeng kumain or mag-partake sa tinapay at alak? So, ang sagot natin, mga kaibigan, ay ang Biblia. So, ito. Basahin natin sa Lucas 22:28 at 30. Ito ang ating mababasa. Ang sabi dito, gayunman, kayo ang mga nananatiling kasama ko sa aking mga pagsubok. So, sa verse 29, at nakikipagtipan ako sa inyo para sa isang kaharian kung paano nakikipagtipan sa akin ng aking ama. So malinaw, no, na mayroon pong binanggit dito na nakikipagtipan. So sino itong nakikipagtipan? Si Jesus at yung mga apostoles. So yung mga apostoles ay nag-represent yun sa 144,000 na mga anointed Christian. At binabanggit dito sa 30, patuloy tayo, para makakain kayo at makainom sa aking mesa sa kaharian ko at makaupo sa mga trono para humatol sa 12 tribu ng Israel. So mayroon silang atas or gawain na maghatol, no?
Dahil ang tinutukoy dito ay kaharian, no? Kaharian or Messianic Kingdom. So ngayon, bakit natin hindi lahat invited yung yung mag-partake? Dahil po sa ang kabilang dito ay yung mga invited na magiging members doon sa kaharian na tinatawag na Messianic Kingdom or sa ibang term ay Kingdom of God. At binabanggit dito sa Hebreo 3:1, no? Sa Hebreo 3:1. So, moderator, signal ako ng 20 minutes bago mag 10 minutes ako matapos. Okay, dito sa Hebreo 3:1, ang sabi dito, dahil dito, mga banal na kapatid, mga kabahagi sa makalangit na pagtawag. So, mayroon pong mga kabahagi sa makalangit na pagtawag at sila yung mga banal. So, sa ibang termino, lalo na sa Bisaya, mga santo, no? Or mga santos, or mga saints. So, sila yung nakikibahagi, no? Sa makalangit na pagtawag. At binanggit din dito sa unang Pedro 2:20. So, ang sabi dito, pero ang pagkamamayan natin ay sa langit. Okay. So, yan po ang mga kabilang, no, ng 144,000. Ang pagkamamayan nila ay sa langit. So, dito rin sa unang Pedro 2:9 hanggang 10, ang sabi dito, pero kayo ay isang piniling lahi, mga saserdoteng maglilingkod bilang mga hari, isang banal na bansa. So maliwanag, no, nabigyan natin ng emphasis dito na yung 144,000 na mga anointed Christian, sila ay maglilingkod bilang mga hari, no? At tinatawag sila na isang banal na bansa. Thank you, moderator. At binanggit dito, sa patuloy tayo, isang bayan na magiging pag-aari ng Diyos para maihiyag ninyo ng malawakan ang kadakilaan nang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangamanghang liwanag. Dahil dati ay hindi kayo isang bayan, pero ngayon bayan na kayo ng Diyos. Dati kayo hindi pinagpakitaan ng awa, pero ngayon ay pinagpakitaan na ng awa. So malinaw na ang 144,000 ay mga anointed Christian at kasali na dito yung mga hintil, no, na dati ay hindi sila bayan ng Diyos, pero ngayon ay bahagi na sila ng bayan ng Diyos. Okay. So, binanggit din sa Apokalipsis 5G, no, mga kaibigan, Apokalipsis 5G. Ito ang ating mababasa. At ginawa mo silang isang harian at mga saserdote sa ating Diyos at pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. So, ito yung 144,000 na mamahala sa loob ng 1,000 years, no? Kaya ang kanilang salvation, no, o ang kanilang atas ay mamamahala sa lupa, no, bilang mga hari. So ganito din ang sinasabi sa Apokalipsis 20 talatang 6. Maligaya at banal ang sinumang kasama sa unang pagkabuhay muli. Walang autoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, kaya pala mayroong pakikipagtipan dahil ang layunin nila ay maghahari sa loob ng 1,000 taon. Okay. So, dito na tayo sa ikatlong katanungan. Bakit ang ibang lingkod ng Diyos ay hindi magpartake sa tinapay at alak sa panahon ng hapunan ng Panginoon? Ang rason po ay mababasa natin sa unang Korinto 11, 27 to 29. So, basahin natin, no? Unang Korinto 11, 27, 29. Okay, dito ang sabi, dahil dito, ang namang kumakain ng tinapay o uminom sa kupa ng Panginoon ng di karapat-dapat ay magkakasala, may kinalaman sa katawan at dugo ng Panginoon. Suriin muna ng isang tao ang sarili niya at tiyak karapat-dapat siya. At pagkatapos ay pwede na siyang kumain ng tinapay at uminom sa kupa. Okay. So maliwanag, no, sa verse 19, ang sabi pa, patuloy tayo. Dahil siya na kumakain at uminom, pero hindi nakakaunawa sa katawan ay nagdadala ng hatol sa sarili niya. So kung hindi karapat-dapat, okay, thank you, moderator. So kung hindi karapat-dapat, ay magkakasala, no? So ibig sabihin, mayroon talagang hindi qualified na pwedeng uminom
sa alak or kumain sa tinapay sa panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus. So ang ginagawa ng ibang lingkod ng Diyos ay sila ay bilang nag-observe, no, or observant sa panahon ng hapunan ng Panginoon bilang pag-alaala, no, bilang pag-alaala na tinubos yung mga tao ni Jesucristo. So ang talata natin ay Mateo 12, Mateo Kabanata 20, talatang 28. So mayroon pong pagpaalaala sa mga ginawa ni Jesus, no, sa haing pangtubos niya. So ito yung tawag nito, ito yung scenario natin sa ating presentation, bakit hindi lahat ng lingkod ng Diyos ay pwedeng kumain sa tinapay at uminom ng alak. So kung mayroon man akong natitirang minuto or second, ay ko na moderator at ready na ako sa cross-examination. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. At dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother John Do ng Roman Catholic Church. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, ang unang tanong, saan sa Biblia mababasa ang 144,000 anointed Christian? Okay, nasa Revelation 14, 1 to 5. Next question. Mababasa ba sa Revelation 14, 1 to 5 ang 144,000 anointed Christian? Okay, mababasa dyan 144,000, no? Pero yung verbatim talaga kung paano pag-construction yung tanong mo ay hindi mababasa verbatim, word for word. Next question. Sinong Bible scholar ang nagsabi na 144,000 anointed Christian yan? Pakiulit yung tanong, sino yung Bible scholar ang nag-approve na yung 144,000 sa Revelation 1 to 5 at 20, 1 to 5, 14, 1 to 5 ay ang mga anointed Christian? Okay. Ngayon, wala akong maibigay na external reference, no? Pero maliwanag na ang aking primary reference ay yung Biblia. So, Biblia ang nagsabi na yung 144,000 ay mga anointed Christian, konektado doon sa Acts chapter 1, 1 to 8, at Acts chapter 2. No, na sila yung mga kabahagi sa 144,000. Okay. Tinatanggap mo ba na hindi mababasa sa Bible yung 144,000 anointed Christian? Yes or no? No. Hindi ko tanggap na hindi mababasa. Sapagkat sa aking presentation, nababasa yung mga, yung 144,000, gaya ng sinasabi ko kanina sa Revelation 14, 1 to 5, at binabanggit ko yung Acts chapter 2. So, sila yung mga unang bahagi sa 144,000, yung mga apostoles ni Jesus. Next question. Saan natin nababasa na ang mga apostoles ang unang bahagi sa 144,000 anointed Christian? Okay. Nasa Acts 1 to Acts chapter 1 verse 8 at nasa Acts chapter 2 1 hanggang 4, 29 to hanggang 33. So, nandyan na mga talata. Sila yung unang bahagi na pinapahiran ng banal na espiritu. Saan sa specific na verse na sinasabi mo na ang mga apostol ang unang bahagi ng 144,000 anointed Christian? Okay, ulitin ko, Gawa 1:8. Ito ang sabi, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa kalulihang hangganan ng lupa. So, maliwanag na ito ay yung mga unang bahagi, yung mga apostoles ni Jesus. Yung unang bahagi sa 144,000. Nasa screen ngayon ang Gawa 1:8. Bakit hindi ko dito mabasa ang sinasabing 144,000? Okay. So, hindi specific na binabanggit sa Gawa 1:8, no? Yung 144,000. Kasi nga, sila yung unang bahagi. Pero, mababasa mo yung 144,000 doon sa aklat ng Juan, Revelation 14, chapter 1 to 5.
Okay, magkakonektado ang dalawang talata. Sunod na tanong. Next question. Okay, sa Revelation 14:1-5, saan ito sinasabi dito na yan ay 144,000 anointed Christian? Pakiulit yung tanong, bro. Saan? Saang specific na talata sa Revelation 14 na sinasabing yang 144,000 dyan ay 144,000 anointed Christian? Okay, dito ha, ang binanggit sa 4:1 at sinabi ito, at tumingin ako at narito ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Diyos at ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama. So malinaw na itong mga 144,000 na kasama ni Jesus, ito ay mga anointed Christian sapagkat kinuha sila sa iba't ibang bansa. Hindi ito likas na bansa ng Israel. Yang 144,000 bang tinutukoy dyan, yan ba yung sinasabi sa Revelation 7:4? Yes or no? Revelation 7:4. Oh, wait lang ha. Yes. Revelation 7:4, ito yung specific na 144,000 na sila ay tumutukoy ito sa spiritual na Israel, Galatians 6:16. So hindi ito likas na Hudyo noong sa panahon ng bansang Israel. Saan nababasa na sila ay spiritual na Israel? Okay, Galatians 6:16, bro. Galatians 6:16 na at binabanggit din sa sinabi dito na yan na nga, Galatians 6:16 na Israel ng Diyos. Kasi nga, kasali na dito yung mga hintil. Papatunayan ko mamaya sa aking tawag nito, sa aking rebuttal. Nasa screen ngayon ang Galatia sa 6:16. Ba't walang nababasa dyan na spiritual na Israel? Okay, bro. Binabanggit kasi bro sa Mateo 24:15, no, na dapat ang ating basahin ay unawain. So hindi lahat gusto natin mababasa letra por letra, pero kailangan natin ng unawa batay sa konektado sa ibang talata. Kaya bababasa natin dyan na sila ay tawag din Israel ng Diyos, tumutukoy yan sa spiritual na Israel, hindi likas na Israel. So sabi dyan, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ay sa mga turo kong ito. Ibig mo sabihin na namumuhay lang sa kanilang turo yung spiritual na Israel? Pakiulit, hindi ko narinig bro, pakiulit, sorry. Pakistop time para hindi ma-waste yung yung time. Pakiulit yan. Pakiulit yung tanong. Kumuha muna ako ng biskwit kasi yung anak ko. Time pause muna, Brother Rasha. Time pause muna, okay. Para ka time stop na ayaw ko tigilan ito eh. Oh. Okay na. Ayan. So, ang tanong ko sa kanya, Brother Rasha, is, ayon sa Galatia 6:16, sa lahat ng pinili ng Diyos at namumuhay ayon sa mga turo kong ito, ibig ba niyang sabihin na ang namumuhay ayon sa turo ni Apostol Pablo, yung 144,000 lang na anointed Christian? Yun ba? Yun ba daw? Okay. Eto bro, ang nagsisilakad ayon sa lituntunin ay hindi namang tumutukoy sa sa 144,000 dahil mayroon na pong ibang lingkod na sumusunod sa lituntunin ng Diyos. Kaso dito sa Israel ng Diyos, specifically, kung ikulit natin doon sa Revelation na 14:1-5, ay tumutukoy lang ito sa 144,000 na ang kanilang pag-asa ay nasa langit. Sabi sa iyong paksa na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak. Time. Ay, sige. Okay. So dyan natatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre dako tayo sa kanyang presentation. Pero bago yan, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, meron tayong debate ngayon mga kapatid between JW and Roman Catholic Church. At ang topic nila ay patutunayan ko na ang kumain at uminom ng tinapay at vino or wine sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 anointed Christian lamang. So affirmative natin mga kapatid, yung tinatanong kanina
At negative naman yung bibigyan ko ng 10 minuto sa pagpapahayag. Brother John Do ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay. Time pause muna bro, bro. Sige. So, shoutout mo na mga kapatid sa ating nasa live dyan, ha? Sa kay Brother Jando, alam ko marami kayo dyan. At dito din sa ating YouTube at Facebook, mga kapatid, kay Hamza Abdul, kay James Alaher, kay Jimboy Quimson, kay Jimwell Bungalo, shoutout sa iyo. Grace Barrios, shoutout ng malaki, at si The Professor na feeling theologian. Albert Hinkel, mga kapatid, ng Born Again, shoutout sa iyo lagi, bro. At, Okay na. sige, bro. Magsa-start yung time mo, bro. Okay. So, ang tema kasi na tatalakayin niya is patutunayan niya na ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay ang 144,000 na anointed Christian lamang. Doon nga ako nagtaka, bakit yan ang tema niya, pero sa Biblia hindi totoo na na 144,000 ang kumain, anointed Christian ang kumain doon sa banal na hapunan, dahil kung babasahin po natin yung sinasabi sa Mateo 26 ba yun? 26:20 ba yun? Hindi ako nakakalimot. Ang sabi, yan, kinagabihan, naghapunan si Jesus at ang 12 tagasunod. 12 lang, hindi nga umabot ng ng 20, tapos sa kanya naabot ng 144,000. 12 lang yan. At nung sila'y kumain doon sa hapunan, wala naman sinasabi na bawat isa sa kanila ay may nire-representang ilang daan na mga na mga kabanay. Wala naman ganun. Oh. So, biblically, ang umaten sa hapunan at kumain ng tinapay at uminom ng alak, 12 lang at si Kristo. Ibig sabihin, kung bibilangin, 13 lang sila doon. Tsaka sinasabi nila na spiritual na Israel, walang spiritual na Israel sa Bible. Wala. Tsaka, wala rin sinasabi sa Bible na 144,000 anointed Christian. Ang nasa Bible, 144,000 tribes of Israel. Sila yung yung tribo ng Israel. Yung 144 tribes of Israel, physically Israelinhon yun. Israelites yun, physically Israelites sila. Walang sino man sa kanila ang physically, ang spiritually Israelites, because there's no such thing as spiritually Israelites. Baka kako na lang, na misunderstood yung sinasabi na Hudiyo sa puso. Mali, para lang ganito ba? Sample lang natin ikaw ay Pilipino, pero ikaw ay namumuhay na parang Amerikano, na hindi mo na kinikilala kung ano yung kulturang Pilipino. Ikaw ay namumuhay bilang Amerikano sa puso, pero hindi ka Amerikano. Yun ang ibig sabihin nun. Pero walang there's no such thing as spiritual na Israel. Ang meron talaga physical Israel, yun ang meron. Walang spiritual Israel, kaya ang umaten sa hapunan ng Panginoon, 13, hindi 144,000. Ang tema niya, patutunayan niya na ang kumain at uminom, kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon. Sa hapunan ng Panginoon ay 144,000 anointed Christian lamang. Wala yan sa Bible. Ang nasa Bible, ang kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay 13 sila doon. Si Kristo kasama ang 12 mga apostol. Sila lang ang kumain at uminom. 12. Si Kristo kasi hindi kasi siya uminom doon, hindi siya kumain din doon, no? So ang umaten lang pala, ang kumain lang pala ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon ay 12.
Kasi binigyan ni Kristo, and ito ang aking katawan. Tauto estinto soma mo. Kainin nyo ito. Oh, binigyan niya sila. Binigyan sila sa kanilang kamay at kanilang sinubo. Ito naman yung dugo ko na siyang tipan para sa inyo. Pinainom, 12 rin na pinainom. Hindi umabot ng 20. Hindi umabot ng 50. Hindi umabot ng 100. Kung hindi umabot ng 20, how much more ang 144,000? Hindi sila magkakasya, maliit lang yung kwarto doon. Literally, physically, 12 lang yung kumain ng tinapay at uminom ng alak sa hapunan ng Panginoon at hindi 144,000. Wala ring Bible scholar na nagsabi na ang 144,000 tribes of Israel ay 144,000 anointed Christian. Walang ganun. Sa Biblia, ayon sa babasahin natin yung sinasabi sa Juan 6:54, ganito ang sinasabi. Sa 6:54, ganito. Yan. Pero ang kumakain ng aking katawan, at simulan to sa sa 53. Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang 4 minutes. Malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Sa madaling salita, yung kakain ng kanyang tinapay at uinom ng kanyang alak, ano yun? Kanyang muling bubuhayin sa huling araw. Yan tanong, 144,000 ba ang muling binuhay? Ay hindi. Ating basahin Revelation 7, tinan mo to 7:5, sabi. Ito yung 12 lahi ni Israel. Yan o. Narinig ko, 144,000 ang lahat na tinatakan mula sa lahi ng Israel. Sino yan? Baba. 12 mula sa lahi ni Huda. 12 mula sa lahi ni Ruben. 12 sa lahi ni Gad, ni Asher, ni Naphtali, ni Manase, ni Simeon, ni Levi, ni Isakar, ni Zebulon, ni Jose, ni Benjamin. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na hindi mabilang sa dami. Nagmula sa lahat ng bansa, angkan, lahi at wika, nakatayo sa harap ng trono at ng tupa. Silang lahat ay nakadamit na puti at may mga hawak na palaspas. Ano daw sila? Hindi mabilang sa dami. Ang sabi sa Juan 6:54, ang kakain ng kanyang katawan, 54 ba yun? Double check ko lang wait lang. Sa 6:54, ang sabi dito is, ang kakain ng kanyang katawan, muli niyang bubuhayin sa huling araw. Muling bubuhayin. Dapat sana, kung tama yung paliwanag niya ng kanyang tema, 144,000 lamang ang kakain ng tinapay at iinom ng alak. Dapat sana sa Revelation 7:9, 144,000 lang ang muling binuhay. Pero hindi. Maliban sa 144,000, meron pa na sa dami hindi mabilang. Ibig sabihin, hindi 144,000 lang ang kumain. At saka yung mga nagkikain doon, di naman yun 144,000 tribes of Israel. Kasi nasa iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang lahi. Di sila kabilang sa tribes of Israel. O paano ngayon, liligiba yung tema? Tuloy natin. Pero ang kumakain ng aking katawan at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siyang muli sa huling araw. Ayun. Sabihin, pag tinanggap mo yung tinapay na siyang katawan ni Kristo, muli kanyang bubuhayin. Pero ang saksi ni Jehovah sa kanilang annual celebration, pag gano'n ang tinapay, silang lahat, hindi.
ikaw, hindi, ikaw, hindi, ikaw, hindi. Mula sa simula hanggang sa dulo, walang tatanggap ng tinapay. Kaya ang sabi ni Brother Paul Alima, yung dating ansyano ng Saksi ni Jehovah, na ngayon ay kasama din sa Katoliko, Catholic Faith Defender na, sabi ni Paul Alima, bro, yung tinapay na yan, bro, walang timpla yan. Pinagawa namin yan, pero walang timpla yan. Bakit? Alam namin na pagkatapos nun, ibabaon lang yan sa lupa. Ibig sabihin, hindi pa nagsisimula, alam na nila na walang tatanggap. Eh, ang sabi, ang kumain nun, muling bubuhayin. Time. Yun. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang unang negative stand ng ating second speaker or negative. Ika, nagpi-feedback tayo. Sis Maricel. Hello? Hello, Okay na ba? Nag-feedback tayo sa iyo. Ako nagpi-feedback? Oo. Ano mo nga? Hello, mic test. Yan. Wait. Ano ka muna? Out ka muna, tapos tawagan kita ulit. Out ka muna, tapos tawagan kita ulit, ha? Tatawagan natin siya ulit. Hello, mic test. Hello. Yan, wala na. Okay, so tuloy-tuloy lang tayo mga kapatid. 7 minutes sa unang pagtatanong ng ating affirmative Sister Maricel ng JW. Time start now. Okay. So, ang una kong tanong sa Juan 6:54, no? Rinig ba ko ito? Okay, sa Juan 6:54, ito ba yung panahon ng hapunan ng Panginoong Hesus? Yes or no? Yes, ito ay hindi siya during sa hapunan, pero binabanggit ito patungkol sa mangyayaring hapunan. Ito yung patungkol sa siyang tinapay ng buhay. 'Yun. Okay. Okay, next question. Ang tinapay ng buhay ba ay ito ba yung tinatawag niyo na ostya? Yes or no? Ay, hindi. Sa amin, kailangan mo na siyang i-consecrate para bang nangyari sa banal na hapunan, nag-consecrate muna si Kristo bago siya nangyaring sinabi niya, tauto estinto soma mo. Next question. Okay. Next question. So, ito bang tinapay na binabanggit dito sa chapter 6, ito ba ay figurative or literal na katawan ni Kristo? Objection, moderator. Objection. Ano yan, bro? Ang tanong niya is about na sa literal ba o figurative. Ang topic natin ngayon, kung yung kumain ba sa hapon at uminom ng alak ay 144 Christian lamang. Oh, wala akong binanggit about literal ba siya o figurative. Okay. So, ang objection mo ay wala kang binanggit. Literal ba siya or figurative? Sis Maricel, since objection ito, ayan ko bang counter objection doon bago ako hatol? Yes. Ang binanggit niya kasi yung pagkain, no? At binanggit niya yung tinapay. So, kaya tinatanong ko kung yan ba ay figurative or literal, para malaman ko kung anong stand niya dyan sa tinapay at sa alak. Okay, so ganito. Dito ko ipapasok yung sa rule natin na pag tinatanggi niya talaga na hindi niya nabanggit yan. So kahit nagsasabi siya, kung sinong nagsasabi sa inyo ng totoo kung nabanggit ba talaga or hindi, in-next question ko yan. Pero sa rebuttal, tingnan natin kung itatanong ulit, ha. So sis Maricel, next question ko muna. Okay. Next question. I'm resume. Okay. Next question. Sa
sa senaryo bang ito sa John 6:54 ay lahat ng mga tao ay kumain sa tinapay. Sabi mo, pero doon sa Mateo 26:28 kung nakinukotation mo, kung hindi ako nagkakamali, ay 12 lang yung kumain. So, anong stand mo sa dalawang talata? Magkapareho o hindi magkapareho? Hindi magkapareho. Kasi, yung sa Mateo 26, actual siyang hapunan. Sa Juan 6 naman, hindi siya actual na hapunan. Pero pinaliwanag niya na ang kakain ng kanyang katawan ay bubuhayin sa huling araw. At ang binuhay hindi 144,000 kundi higit pa. So, hindi siya 144,000 lang ang kumain. Next question. Okay. So, yung sa Mateo chapter 26 na sinasabi doon na this is my flesh o ito ang aking katawan at ito ang aking dugo. At tinatanggap mo ba na yung tinapay at alak doon ay hindi pwede kainin sa lahat ng mga tao? Yes or no? Yes, hindi siya pwedeng kainin. Alam na pag na-discover ka sarili mo, hindi ka karapat dapat kumain, wag kang kumain. But not all the time, buong buhay mo hindi ka kakain. Gumawa ka ng paraan para maging karapat. Dapat kang kainin yun. Kasi kapag kumain ka nun, bubuhayin kang muli sa huling araw. Okay, next question. Okay, so ibig sabihin sa sa Mateo chapter 26, mayroong mga tao na hindi pwede kumain. Pero doon sa John chapter 6, ay lahat ng tao ay pwedeng kumain. Tama o mali? Mali na naman. Yung sa Matthew 26, 12 lang sila kumain doon. Yung sinasabi mo na merong hindi pwede kumain na sa unang Korinto 11 na ginamit mo yon. Pag hindi ka kumain, kailangan mo munang i-discover kung sarili mo karapat-dapat ka ba. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng paraan para maging karapat-dapat ka at makain mo yun dahil ang makakain nun, bubuhayin sa huling araw. Next question. Okay. Doon sa chapter 6 na sinasabi na yung alak at tinapay, kung sino yung kumain sa tinapay, ay pwede rin sila kumain sa alak, yes or no? Uminom, rather. Uminom. Yes, sa Matthew 26:26, yung mga apostol noon, pinakain, pinainom. Pero sa Gawa 27, pag ng kanilang ginawa yung communion, kain na lang, wala akong nabasang may pinainom. Next question. Next question. Okay, so ibig sabihin, doon sa Juan chapter 6, nung Jesus ay, ito ang aking dugo at ito inumin nyo, hindi kayo umiinom. Tama or mali? Mali. Kasi sa amin, yung pagkain namin ng katawan, kasama na doon kasi buhay na katawan yun eh. Ito aking katawan, buhay yun eh. Kaya nga doon sa Gawa 27, wala kang mabasa doon na pinainom sila. Dahil yung pag-inom kasama na doon sa pagkain. Next question. Okay. Ito, clarification ko lang. Hindi ko tinanong yung Gawa 27. Ang tanong ko doon sa chapter 6. Kasi may binabanggit, premise mo na alak na dapat inumin, sabi ni Jesus. Ang tanong ko, bakit pwede kumain ng lahat ng mga tao doon sa tinapay, pero bakit hindi pwede uminom ng alak? Gaya nga, sabi ko, dahil sa Gawa 27, nung sila ay nag-communion, pinakain lang. Wala namang mababasa na nagbigay ng alak. Next question. Okay. So, ibig sabihin, next question, ibig sabihin, hindi pwede ipainom yung alak nasa Juan chapter 6. Yes or no? Ay, no. Kailangan ipainom yun. Kaya nga sa amin, pag sinabi kasi sa amin na consecration, iisa na lang yan, buhay na katawan eh. So may laman na yun. Sana napag-aralan mo yung Eucharistic miracle para hindi ka na magtanong ng ganyan. Next question. Okay. So, next question. Ito bang tinapay at ay naging literal na katawan ni Jesus at dugo ni Jesus? Yes or no? Yes. Sabi niya doon sa Mateo 26:26, Tauto estinto sumamo. Ito ang aking katawan. Wala siyang sinabi, ito ang simbolo ng aking katawan. Sabi niya, ito ang aking katawan. Kung nasisinungaling siya doon, figurative yan. Kaso totoo yun kaya literal yan. Next question. Next question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba na yung mga apostol ay mga anointed Christian? Yes or no?
Yes, yung mga apostol, dahil si Kristo pumili ng anointed Christian sila, pero 12 lang, hindi umabot ng 144,000. Okay. So, next question. 7 minutes tayo. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang ating first stage ng debate. At again, shoutout sa lahat ng nasa live natin mga kapatid. At dyan din sa live ni Brother Jando, shoutout sa inyo dyan. At dito din sa ating YouTube channel. Malaking shoutout sa inyo mga kapatid. So dito na tayo sa ating rebuttal stage. At again, mauuna dito si Sister Maricel ng JW. At bibigyan ko siya ng 10 minuto sa kanyang rebuttal. Sister, your time start now. Okay. So, ngayon, bigyan ko muna ng emphasis no, ang kanyang pagtatanong niya kanina kasi hinahanapan niya talaga ako ng verbatim na sa Galatia 6:16 ay tawag dito, walang mababasa na spiritual na Israel, pero mababasa doon ay Israel ng Diyos. So malinaw no na ang binabanggit niya kasi kanina na yung sa Revelation 7:4 kung hindi ako nagkakamali ay physical na Israel, no? Physical na Israel yan ang sinasabi niya. Pero kung ating babasahin no sa tawag nito sa record no sa Bilang chapter 1 for bilang numero 1 or bilang verse 4 hanggang 16 ito yung mga likas na Israel no pero doon sa Apocalypse 7:4 hanggang 8 ay ito yung spiritual na Israel. Bakit tamo? Dahil hindi nagkaroon ng tribo si Jose no pansinin niyo ha sa Revelation 7:4 to 8 binabanggit dito si Jose no? At binabanggit si Levi. 'Di ba? Pero sa bilang 1:4 to 16 ay hindi po bahagi si Jose sa 12 tribes ng Israel. Kasi ang nagkaroon ng tribo si Jose doon kay Ephraim at Dan. Yan ang nagrepresent sa kang Jose, yung kang Ephraim at kay Dan. At malinaw na ito ay tawag nito, hindi literal physical na Israel. No, yung binabanggit sa Revelation 7:8, dahil ang sinasabi ko, absent doon si Jose at present dito si Levi. Dahil kung pansinin natin sa bilang, hindi po bahagi yung Levi, no, dahil sila yung mga nasa templo, na-assign sa templo, hindi sila bahagi ng 12 tribe ng Israel dahil ang gawain nila ay nasa templo. So ngayon, ang pag-cross-examination natin kanina sa kanya, ay tinatanggap niya na literal daw na tinapay, no? At alak ang nasa Juan chapter 6, no? Pero pag doon na sa Matthew 26 hanggang 28, ang kumain lang ay ang 12 na mga apostol. Hindi lahat ng tao. Kaya ang tanong ko mga kaibigan, paano natin ito i-reconcile na ang yung mga talata ay hindi magkakontradiksyon? Okay. At sinabi niya kanina na bigyan, kumbaga, hindi daw simbolo. No? Hindi daw simbolo yung nasa chapter 6. Okay. Magbigay tayo ng reference, no? Ang sabi dito, ito ha, ang reference natin. Ito. Si Robert Charles, no? Ito na reference, ito. Robert Charles Sproul, no, sa kanyang John and expositional commentary dito sa page 158, no, sa PDF na print ko. Ang sabi dito, kino-quotation ito yung Jesus described himself as the bread of life, building on that metaphor. So maliwanag na binabanggit sa ating reference na yung chapter 6, no? Nung ay sinasabi na, this is my blood, this is my flesh, ay ito ay metaphor or figurative. Patuloy tayo. Ang sabi, I am the living bread which came down from the heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I shall give for the life of the world. 160, ang sabi? I believe that Jesus is speaking here not about the Lord's Supper,
So maliwanag mo, yun na yung John chapter 6 ay hindi ito tumutukoy sa Lord's Supper. Tapos ang sabi niya, but about the same subject, he addressed in his conversation with the Samaritan woman. So nagbigay ng halimbawa sa John 4:1-26, kung saan si Jesus gumagamit ng figurative na living water. Na kung yung babae Samaritan ay bigyan ng living water ay hindi na uuhawin. Kaya ito ay figurative in connection doon sa ginagamit ni Sir John do sa John chapter 6. No? Ito pa. Sinalungat ni Mr. John do ang isa sa mga Church of Fathers. That's 5 minutes. Okay. Itong the early Christian doctrines. The early Christian doctrines, ito na aklat. Ito. Dito sa page 211. Okay, dito sa page 211, ang sabi dito, in the 3rd century, the early Christian identification of the Eucharistic bread and wine with the Lord's body and blood continued unchanged. So, ibig sabihin, hindi po nagbabagong anyo yung tinapay at alak sa aral ng early Christians. At ano pa ang sabi? Sa page 212 sa itong aklat, dito, na-print natin mga kaibigan, ang sabi, occasionally, these writers use language which has been held to imply that for all its realist sound, their use of the term body and blood may after all be merely symbolical. No? Ang sabi, Tertullian, for example, refers to the bread as a figure or parenthesis figura of the Christ's body, and one speaks of the bread by which he represents his body. Maliwanag, sabi ni Tertullian, na isa sa mga Church of Fathers, na ito ay symbolikal. Bakit sasabihin natin symbolikal? Dahil hindi nagtuturo si Tertullian na pwedeng uminom o inumin literally yung dugo. No? Halimbawa, sa kanyang tawag dito sa reference na Tertullian apologetical works and Manusius Felix Octavius, Nueva York, 1950, isinali ni Emily Daly, page 33. Read ito sa Watchtower o sa website namin. Ang sabi, mahiya kayo sa mga Kristiyano dahil inyong kakatuwang mga paraan. Hindi man lamang namin inaalok ang dugo ng mga hayop sa aming pagkain, sapagkat ito'y pangkaraniwang pagkain lamang. Sa paglilitis ng mga Kristiyano, kayo'y mga paganong Romano ay nag-aalok sa kanila ng mga longganisang may dugo. Sabihin pa, naniwala kayo na ang mismong itinutukso ninyo sa kanila upang sila'y lumihi sa tamang landas ay isang bagay na para sa kanila'y katalampalasan. So bakit nga? Kung kailan pa ninyo natiyak na sila'y nasusukan sa dugo ng isang hayop, saka pa ninyo asahan na sila'y mahayop sa dugo ng tao? So ngayon, ito at sabi pa sa Anti-Nicene Fathers sa Grand Rapids, March 1956, pinamat nutugan. That's 2 minutes. Okay. Pinamat nutugan ni A. Robert at J. Ronaldson, Sumo 4, page 192. 192 ang sabi, gayon na lamang ang pang-iwas namin sa dugo ng tao. So malinaw na hindi nagturo ng early Christian na yung alak ay nagiging literal na dugo para inumin. At hindi rin nagturo yung Church of Father na yung tinapay ay nagiging literal na katawan ni Kristo. Yun ay symbolical. Kung pansinin nyo, yung term na pagkain ay ginagamit ni Jesus yan sa pagtanggap ng pananampalataya. So malinaw sa verse 26. Okay, binanggit sa verse 40, dito sa verse 35, ang sabi, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na nagugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. So yun ay figurative o tinatawag na metaphor nung sinasabi ng ating reference. Kaya malinaw na mali yung study Sir Jando Alabado. At binanggit natin dito kanina sa ating presentation o sa ating
cross-examination, no? Nung tinanong tayo kung tungkol sa 144,000, ang Apocalypse 14, 1 to 5, bakit natin nagsabi na anointed Christian, no? Kasi tinatanggap naman natin kausap na yung mga apostol ay mga anointed Christian. Kumbaga, sa panahon ng hapunan ng Jesus, yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga anointed Christian. At sila yung, tawag nito, kinuha sila sa iba't ibang bansa. Basahin natin yung 4. Ito ang sabi. Ito ang mga hindi nagparungis ng sarili nila sa mga babae. Sa katunayan, mga birhen sila. Ito ang patuloy na sumusunod sa kordero saan man siya pumunta. Ang mga ito ay binili. No? Time. Ang mga ito ay binili. O sige, mamaya na lang sa salamat. Okay, so dyan nagtatapos ang napakainit na rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid. At syempre dako tayo sa second cross ng ating negative. Brother John Do ng Roman Catholic Church, your time start now, bro. Okay, unang tanong. Sabi mo, hindi bahagi sa 12 tribes of Israel yung kay Levi? Tama ba yon? Okay, hindi po bahagi, yes, hindi po bahagi sa bilang 1, 14 to 16, yung tribo ng Israel. Hindi ka bahagi si Levi sa likas na Hudyo sa bilang 1, talatang 4 hanggang 16. Next question. Bakit sinasabi sa Biblia na bahagi siya ng 12 tribes of Israel ayon dito sa Revelation chapter 17 verse 7? Okay. Nakatala yung pangalan ni Levi dyan sa Revelation dahil nga sinasabi ko kanina yan ay spiritual na Israel bagamat hindi verbatim na mabasa kasi nga batay sa aking nabasa kanina sa Apocalypse 14 1 to 5 na sila ay binili binili sila ni Jesus. Yan ang sagot ko. Okay, sa ngayon ka ba na sa Revelation chapter 7 verse 4 sila ay kabilang sa 12 lahi ng Israel? Lahi niyan? Yes or no? Yes, inaamin ko. Pero hindi literal, hindi likas na Hudyo. Kasi nga, ang likas na Hudyo, kung pag-uusapan natin sa bilang chapter 1, verse 4 hanggang 16, ay hindi kasali si Levi. Pero bakit sa Revelation kasali na si Levi? Sapagkat ito ay symbolical or spiritual na Israel batay sa Galatians 6:16. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang lahi ng Israel sa Revelation 7:4 is hindi siya physical na lahi kundi simbolikal lang? Sino? Okay. Wala akong mapakita ngayon kasi hindi naman nakapokus yung topic natin sa likas na Israel. Bagamat ang stand ko dito ay spiritual na Israel, bakit kasama? Kasi binabanggit sa verse 4 ng Revelation 14 na sila ay mga sumusunod sa kordero saan man siya pupunta. Okay. Next question. Sa ngayon ka sa tutol ka na sa Revelation 7:7, kabilang ang lahi ni Levi, bagamat mababasa siya. Kung hindi siya kabilang dyan, sino ang ipapalit mo sa lahi ni Levi? Okay. Wala. Batay sa Revelation 7, kung ano yung nakasulat sa Revelation chapter 7, 4-8, hindi ko na babaguhin sapagkat Biblia, kung ano yung nasulat, yan ang nakasulat. Kaya nga, ang sabi ko, spiritual ito na Israel, kabilang dito ang mga hintil. Hindi ito tumutukoy sa likas na Israel. Kaya yung 144,000, so sinabi ko na, ay binili mula sa lupa na palaging kasama ni Jesucristo. Ito ay datatak noong 33 AD. Okay, sabi mo, kabilang sa 7:7 dito yung mga hintil. Sino namang Bible scholar ang nagsabi na kabilang dito ang mga hintil? Okay, ito, wala akong maipakita ng Bible scholar sa ngayon, sabi ko na nga, pero sa Biblia mayroon. Binabanggit sa Roma 2:28-29 na magiging matawag ka na bahagi ng binhi ni Abraham, magrego ka man o mahudyo, no? Kaya hindi na basihan sa bagong tipan yung likas na Israel na yun na talaga ang nakapix na tinatawag na
Israel ng Diyos, kundi spiritual na Israel, yung Galatia 6:16, koneksyon doon sa Apokalipsis 14, 1 hanggang 5. Yan ang sagot ko. Ngayon, kung sinasabi mo na itong 12 lahi na ito ay may kahalo ng hintil, anong paliwanag mo sa Revelation 7 verse 9? Okay. Itong Revelation 7:9, kung yung malaking pulutong, no, yung malaking pulutong, isa namin dyan ay, yan ay mga lumabas mula sa malaking kapighatian na sila yung naligtas. Meaning, ibig sabihin, hindi yan tumutukoy sa 144,000, kundi tumutukoy yan sa ibang kawan ng Diyos. Yan ang sagot ko. Next question. Sumasangayon ka ba na itong Revelation 7:9 ay mga hintil ito? Yes or no? Okay. No, hindi lang tumutukoy sa hintil lamang, kundi hintil or hindi hintil, Hudyo man, Grego man o hintil, kasali dyan. Kaya yung tanong mo, hindi nakapokus sa hintil lamang. Yan ang sagot ko. Okay, next question. Sa hapunan ng Panginoon, ilan lahat ang kumain doon ng tinapay at uminom ng alak? Ilan lahat sila? Okay. So, 12 sa Paskuang, kasi kasali pa sa tawag nito si Judas. Pero yung pakikipagtipan, no, yung pakikipagtipan na sa ukol sa kaharian, 11 na lang yung kumain. Kasi hindi kasali si Judas dahil hindi siya nag-qualify dahil nagiging taksil siya. Yan ang sagot ko. Objection moderator. Time stop. Ano objection, bro? Ang tanong ko, ilan sila sa hapunan kumain ng tinapay at uminom ng alak? Ilan sila doon? Okay. So, may objection dito. Parang inunit mo na Okay. ang mo, bro, ha? So, Sis Maricel, meron ko bang counter objection before ako umatag? Counter. May counter ako. Sige, proceed. Ang hanap niya is bilang. Ang hanap niya is bilang. Sumagot ako ng bilang. Sabi ko nga, 12 ang kumain sa Paskwa. Ngayon, yung pakikipagtipan ukol sa karian ay 11 lang yung kumain. Hindi kasali si Judas Iscariote kasi lumabas niya. Wait lang, sis, ha? Okay. So, I think ready ka namang sumagot. Nagbigay ka ng bilang. Gusto ko lang yung time para doon sa sagot mo pa. 20 seconds yan. So, ilan daw, sis? Proceed ka muna sa sagot. Okay. Sa Paskwa, kasali pa si Judas, 12. Pero yung pakikipagtipan na ukol sa karian, na yung sinabi ni Jesus ay nakipagtipan siya ukol sa karian, 11 na yung kumain. Na yung mga tunay na apostol ni Jesus, hindi kasali na si Judas. Yan ang sagot ko. Next question. Sabi mo 11. So hindi siya umabot ng 10. Ng 20. Yes or no? Hindi. Pero yung mga apostol ay nag-represent yan sa mga sa mga anointed Christian. Kasi kabilang naman, halimbawa, si Apostol Pablo, kabilang sa 144,000, pero si Apostol Pablo, hindi nabilang doon sa 11 na kumain. Pero kabilang siya sa 144,000, meaning, nag-represent yan sa mga anointed Christian, yung kumain doon sa pakipagtipan ni Jesus o sa kaharian. Next question. Okay, so ibig mong sabihin ngayon, kulang na yung bilang kasi hindi kasama si Apostol Pablo doon. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative. At syempre dako tayo sa kanyang rebuttal naman. 10 minutes, Brother Jando ng Roman Catholic Church. Your time start now. Okay, thank you sa iyo, Brother Rasha. So, ililipot ko na yung mga pinagsasabi niya. Okay, sabi niya, 33 AD nagsimula ang pagpipili sa 144K. Hindi nagsimula 33 AD. Actually, doon sa maliit pa nga sila. Tingnan mo doon sa Day of Pentecost. 120 lang sila. Sa Day of Pentecost, sabi niya, nagsimula daw yun doon sa Day of Pentecost. Hindi, mali. Sa Day of Pentecost, 120 lang sila, hindi umabot ang 144K. Wait lang. Bye. Time pause mo na, Brother Rasha. Time pause mo na, bro. Time stop. Wait lang muna, ha? Okay mga kapatid, short break muna tayo. Shoutout muna sa ating nasa live dyan. Siyempre, kay Liluch Labena, kay Sebales Baladad, at Prince Jumong, siyempre. Shoutout sa iyo lagi, bro. Kay Jimwell Bungalos,
Ay, kay Renyang May, shoutout sa iyo bro. Kay Sebalas Paladad. Si Brother Cesar ba to? O Pastor? Ayan, si Pastor nga. Shoutout sa iyo, Pastor. Namimiss ko to si Pastor. Shoutout din kay idol ko, Esteban. Ayan, kay Albulta Ragdi. Ayan, o Reg. Shoutout sa iyo mga kapatid. At si Hamza Abdul Aziz. Shoutout sa inyo mga kapatid ha. Putahan ko yung abang hindi po ready. Okay, ready na ako bro. Okay, so continue lang bro. Proceed. Okay. So, ang sabi niya kanina, nalala ko pa yon sa Day of Pentecost, 144,000 daw. Mali, hindi umabot ng 100,000 yung ano nila, yung kanilang bilang sa sa Day of Pentecost, mali yun. Sabi niya naman dito sa sa Lucas 22:28-30, paano nakipagtipan ng Ama kay Kristo ang mga apostoles? The same din ang kanapagkipagtipan ni Kristo sa mga alagad. Mali. Kasi, ang ginawa ni Kristo na magipagtipan niya sa mga alagad sa pamamagitan ng banal na hapunan. Hindi ginawa yan ng Ama kay Kristo. Yung sinabi niya kanina, mali na naman ulit yon. At take note dito tayo mag-focus sa tema niya. Ang tema niya, patutunayan niya na sa hapunan ng Panginoon, ang kumain ng tinapay at uminom ng alak ay 144,000 anointed Christian. Pero sabi niya ngayon lang, 11 lang pala nandun. Sa madaling salita, siya na mismo ang gumiba sa kanyang paksa dahil ang kanyang tema, 144,000, pero siya mismo umamin, 11 lang pala kasi hindi kumain si Judas. O ngayon, kung sasabihin niya ngayon na bawat apostol ay may nire-representa na anointed Christian, 12,000 lahi ng anointed Christian, mali. Walang sinasabi sa Bible ng kumain si Pedro kasama na sa pagkain niya yung sinasabing anointed Christians na hindi naman kasama sa kumain. Hindi. Kasi kung ganun man, bakit sa Gawa 27, may binigyan si Apostol Pablo, hindi naman kabilang sa mga apostol? Kung yung apostol mismo nagrepresenta na sa 144,000, how about yung mga yung mga binigyan na hindi kabilang sa mga apostol? Dagdag na naman ulit yon. Talagang iba. No? And then, meron pa siya sinasabi doon na unang Pedro 2:20 ang pagkamamayan sa langit. Wala naman sinasabi 144,000 lang yan. Bakit? Revelation 7:9, may mga dami ng tao na hindi mabilang. So, ang ginagawa ni Sister Maricel, ang tawag dyan, fallacy of presumption. Ano yung fallacy of presumption? Nag-a-assume ka na ng isang ideya na tila totoo, pero hindi pa napapatunayan. Ang tawag dyan, fallacy of presumption. Ngayon, sabi niya, ang maglilingkod ng mga hari, no? 144,000, walang sinabing ganun. Nag-assume ka ulit dyan. Another fallacy of presumption pa rin yan. Revelation 5 verse 10, kaharian ng saserdote. Walang sinabi doon na ang kaharian ng saserdote, 144,000, wala rin ganun. Revelation chapter 20 verse 6, nabuhay na maguli. 144,000, mali. Dahil sa Revelation 7:9, mga nabuhay na muli, maliban sa 144,000, meron pang hindi mabilang na mula sa iba't ibang lahi. Yung una, ba't nilagyan ng iba't ibang lahi? Kasi, doon sa Revelation 7 to 1 to 8, pinaliwanag na sila ay lahi ng Israel. Lahi ng Israel. Pag sinabing lahi ng Israel, hindi yan hintil. Kasi lahi ng Israel Kaya nga sa verse 9, sinabi na galing sa iba't ibang lahi. Ibig sabihin, hindi lang Israel ang ililigtas.
pati din iba't ibang lahi, kasama na doon ng Pilipino, Amerikano, Inche, Kapon, kasama na doon sa iba't ibang lahi. Ngayon, kung sa 12 tribes na sinasabi niya is may kahalong hintil, dapat sana wala na yung dugtong na hindi mabilang. Oh, tamo? Then, ano pa? Yung sa unang Korinto 11:27 hanggang 29, sinabi niya, lahat ba sa hapunan kumain? Lahat sa hapunan kumain. Pero, yung sinasabi niya, hindi nakakain, hindi yun sa hapunan. Yun ay sa unang Korinto 11 na nagbibigay ng warning si Apostol Pablo sa mga, kasi pinapakain sa lahat talaga yun eh. Kaya siya nagbibigay kasi baka kayong mga hindi worth kumain din, hindi siya worth kailangan mo nang siyasatin ang iyong sarili. Ibig sabihin, kung sa tingin mo hindi ka worth sa aming mga Katoliko, ganito kasi yan, sa aming Katoliko, ang unawan namin dyan, hindi pwede kaming tumanggap ng Eucharist kung walang kumpisal. Kasi hindi kami worth it tumanggap ng Eucharist nang walang kumpisal. Dahil magkakasala pa kami niyan kasi hindi namin kinikilala ang tunay na kahulugan ng tinapay. Yun ang sa amin. Kaya para kami makakain ng tinapay, kailangan kaming magkumpisal para maging worthy kami na tumanggap ng tinapay. Sa saksi ni Jehovah, hindi ganyan. Saksi ni Jehovah, mula sa pagpasok mo sa kanilang iglesia, hanggang sa ikamatay mo yan, hindi ka talaga kakain ng tinapay na yan. Katunayan, wala pa akong nakilala na saksi ni Jehovah sa Pilipinas kumain ng naturang tinapay. Ewan ko lang kung may turo ba si Sister Maricel dyan. Pero wala akong maalala na sa Pilipinas, saksi ni Jehovah tumanggap ng tinapay, wala nun. No? Ang sabi ni San Pablo, kung hindi ka, iyong siyasatin ng iyong sarili, kung karapat-dapat ka ba? Kung karapat-dapat ka ba, ibig sabihin, may paraan para maging karapat-dapat. Kasi sabi ni Kristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan, ay bubuhayin niya sa huling araw. Tama, yung sinabi niya yung 1:6, hindi yun during sa huling hapunan. Pero ang katuparan noon, yung nangyari sa huling hapunan, kasi sabi ni Kristo, tautu estin to soma mo. Wala siyang sinabi na tautu estin simbolo to soma mo. Wala sinabing gano'n. Kasi yung symbol sa Grego, simbolo yun eh. Simbolo yun sa Grego. Kaya, walang simbolo nakalagay doon. Ito ang aking katawan, kainin nyo ito. Tapos, nung nangaral ng mga apostol, gano'n ang ginagawa nila. Pinapakain yung mga taong nakikinig. Pero may warning. Baka tumanggap ka, hindi ka karapat-dapat. So, para ka makatanggap niyan, kailangan maging karapat-dapat ka. Sa paanong paraan? Gawin mo sarili mong karapat-dapat. Kung ano ang paraan ng saksi ni Jehovah, sila na bahala doon. Pero besa nakikita ko, wala silang paraan para maging karapat-dapat. Pero tayong Katoliko, meron tayong paraan sa pamamagitan ng pagkumpisal. Tayong Katoliko. No? Yan ang ating paraan. Kanya-kanyang paraan to eh. Kasi Protestante, iba yun eh. May ginamit siya ng mga references. Yung unang ginamit niyang references, si R.C. Sproul. Si R.C. Sproul, isang Protestante, isang ordained pastor in the Presbyterian Church in America. Protestante si R.C. Sproul, Protestante saksi ni Jehovah, lilitaw self-serving yung referensya. Natural, self-serving. Sa Protestante talaga, ang mga Protestante hindi nila matanggap na yung tinapay, literal na katawan ni Kristo. Sa kanila, hindi literal yun, kundi figurative. Para sa kanila. Kasi Protestante sila. Yung ginamit niyang R.C. Sproul, Protestante yun. An ordained pastor, an American Reformed theologian and ordained pastor in the Presbyterian Church. Meron pa siyang ginamit na early Christian doctrines. Time. Oh. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At dito naman tayo sa
second cross ng ating affirmative. Sister Marcel ng JW, your time start now. Okay. So, una kong tanong, sa likas na Hudyo, no, yung 12 tribo ng Israel, kasali ba si Jose at si Levi? Yes or no? Objection, moderator. Okay, objection. Ano objection? Aklarin ko lang kung aklarin ko lang moderator ako yung tanong mo niya bahagi ba ng tema pa rin o hindi. Kung bahagi, sasagutin ko. Okay, so meron kang clarification sa ating moderator. Ngayon, dito sa clarification kung bahagi ba ng pagtatanong niya yung topic mo, gusto ko lang i-validate din sa kabilang panig. Ano yung connection ng tanong mo sa pinag-uusapan, Sis Maricel? Okay. Related o relevant yung tanong ko, moderator, kasi kinukwestiyon niya yung likas na Hudyo at spiritual na Hudyo. At nabanggit ko kanina yung, siya naman ang nag-open kanina na hindi physical na, hindi spiritual na Hudyo. Kaya kinukross-examine ko siya kung ang stand niya sa 144,000 ay likas na Hudyo. Kaya tinatanong ko yung physical na Hudyo, kung si at si Levi ay part ba sa likas na Hudyo. Yan ang concern ko, moderator. Okay, so kung tinatanggap ko yan, iniisip ko yan as a valid question. Brother Jando, paano mo sagutin ito? Sige, pakilit yung tanong, Brother Russia, kasi valid pala yung tanong. Go ahead. Okay, proceed, sister. Okay, ulit na lang. Okay, itong si Levi at si Jose, kabilang ba sila sa likas na Hudyo na recorded sa bilang chapter 1, verse 4 hanggang 16? Yes or no? Bilang chapter 1, verse 4 hanggang 16. Time is you. Okay, objection, moderator. Okay, time stop, bro. Kiklaro ko lang yung gawa uno, walang binabanggit doon na 12 tribes of Israel. Bilang, counter, sorry. Numbers o bilang. Numbers, numbers. Akala ko si gawa. Okay. O sige, bilang Proceed ka, bro. bilang uno. Bilang chapter 1, verse 4 hanggang 16. Okay. So, ang tanong dito, Okay, si Levi ba at si Jose ay likas na Hudyo, kasali sila sa 12 tribes ayon sa bilang 1, verse 4 hanggang 16, yes or no? yes, kabilang sila. Actually, binabanggit niya sa Revelation 7. Maliban na lang kung sasabihin mo na magka-contradict ang Revelation 7 at ang Numbers. Next question. Okay. Sa lumang tipan, anong talata na members yung si Levi sa likas na Hudyo? Sa lumang tipan. To make his message known is our responsibility.